Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1691. Gayunpaman, habang ang babaeng nakasuot ng lila ay hinahampas sa gilid, nilaslas din niya ang kanyang espada, at isang malakas na aura ng espada ang lumipad at dumapo sa katawan ng higanteng sawa. Ang isa pang sugat ay inukit muli sa katawan nito, at ang dugong umaagos mula rito ay mukhang nakakatakot. Dagendong. Sa pagkakataong ito, ang dambuhalang sawa ay lubos na nagalit sa dalaga bagamat medyo malubhang nasugatan ito noon. Matapos magpalabas ng isa pang galit na galit, sumugod ito patungo sa dalagang nakasuot ng lila sa bilis na bilis, pinahaba ang mga panga at nagbabalak na lumunin ng buo ang dalaga. Mamatay. Bumagsak ang dalaga sa lupa at dumura ng isa pang subo ng dugo. Namutla bigla ang mukha niya. Kakatayo pa lang niya at balak niyang mabilis na i-redirect ang kanyang chi para maglunsad ng counter-attack, ngunit napagtanto niya na siya ay malubhang nasugatan, at mahirap para sa kanya na kunin ang kanyang chi. Kailangan niyang magpahinga sandali. Ngunit maliwanag na ang kasalukuyang sandali ay isang sitwasyong buhay o kamatayan. Dito na ba ako mamamatay? Medyo nanghihinayang ang nararamdaman ng dalaga ngayon. Alam niya na mapanganib na agawin ang masiglang damo, ngunit gusto pa rin niya itong subukan. Hindi niya akalain na ang halimaw ay lalakas at lalakas pagkatapos mabalisa, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay nakakatakot. Whoosh! Saglit na nag-alinlangan si Jackie, ngunit mabilis din siyang lumabas. Nahulaan niya na ang babae ay malamang na isang elder mula sa Supreme Clarity Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Clarity Sect ay may magandang impresyon sa kanya. Kung nagawa niyang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, mabuti para sa kanila na bantayan ang isa't isa sa hindi kilalang mundong ito mula noon. Dagendong. Nang malapit ng lumunin ng mga higanteng panga nito ang dalaga, sa wakas ay nagawang sumugod ni Jackie, na nilalas ang kanyang espada. Blade Wave. Habang nagpakawala ng maikling half si Jackie, bigla siyang humarap sa higanteng sawa. Pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang espada, maraming aura ng espada ang bumalo at palabas na tila ito ay isang mahabang dragon, dumiretso sa bibig ng higanteng sawa. Boom bang boom! Ang katawan ng higanteng sawa ay maliwanag na matigas sa ibabaw dahil ito ay nababalot sa mga piraso ng matigas na kaliskis. Gayunpaman, ang mga aura ng espada na dumiretso sa bibig nito ay madaling tumago sa katawan nito mula sa loob, na nagdulot ng nakamamatay na pinsala dito. Ang mga aura ng espada ay lumipad sa loob, at ang patuloy na daloy ng mga pag-atake ay talagang tumusok sa ulo ng sawa. Dagendong. Ang dalawang ulo na pulang dugong sawa ay nagbuga ng mabangis na dagendong. Dumiretso ang kabilang ulo kay Jackie. Naglabas ng malamig na haram si Jackie at ibinato muli ang kanyang espada. Bang! Bumaba mula sa langit ang dalawang higanteng ulo ng ganoon lang at dumapo sa mga paa ni Jackie. Ang higanteng katawan na walang buhay na nakahandusay sa lupa ay mukhang nakakatakot. Phew! Isang mahabang buntong hininga din ang pinakawalan ni Jackie matapos makitang nakatulong ang biglaang pag-atake niya para madaling talunin ang higanteng sawa sa isang putok. Lumipad siya at binunot ang masiglang damo, itinago ito sa kanyang martial ring bago dahan-daang lumingon. Ikaw! Pagkalabas niya at pagmasdan ang babaeng naka-purple sa kanyang harapan, nagulat siya. Ang babaeng ito ay halatang hindi mula sa Supreme Clarity Sect. Higit pa rito, naalala niya na walang ganoong babae na sumunod sa mga mandirigma. Kabanata 1692. Natarante si Jackie. Naisip niya na malamang na sinundan siya ng babae at lahat ng tao at nakahanap lang siya ng ilang martial arts techniques out of pure luck. Marahil ay nakuha pa niya ang kanyang mga kamay sa ilang kayamanan upang makapasok sa ikalawang baitang Ultimate God Realm. Higit pa rito, naisip niya na ang babaeng ito ay malamang na isang elder mula sa Supreme Clarity Sect. Hindi niya inaasahan na matarante siya pagkatapos tumingin ng diretso sa kanya. Ito ay dahil ang babaeng nauna sa kanya ay mukhang mga 17 o 18. Walang master fighter ang batang ito na sumunod sa lahat. Young miss, buti na lang at nailigtas ka dahil sakto namang tumalon ang anak ko. Hindi mo siya masisisi sa pagkuha ng iyong masiglang damo, di ba? Sa sandaling ito, lumipad din si Nash at ang iba pa, at nagsalita siya na may ngiti sa labi. Gayunpaman, nang pag-aralan niya ang mukha ng dalaga, tumigas ang ngiti nito. Ito ay dahil naramdaman niyang napakabata pa ng dalaga. At saka, wala siyang maalala sa kanya. Pinagmasdan ng mabuti ng dalaga ang mga tao sa harapan niya, at nagulat siya sa huli, napakarami ninyo, taga saan ka? Sino sa 9 Army ang galing mo? Ay hindi. Master, mukhang katutubo ang babaeng ito. Sa wakas ay naalala ni Kenneth ang kanyang sarili. Nagdilim ang ekspresyon niya habang bumulong kay Nash. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Nash.
Hindi niya akalain na makakasagasa sila ng mga katutubo rito. Ano ang gagawin nila kung hindi niya sila tinanggap bilang mga tagalabas dito? Kami, hindi namin alam kung saang army kami galing. Sa huli, pinisil ni Nash ang kanyang ilong at nauutal. Hindi rin tanga ang dalaga. Mabilis niyang pinalaki ang magagandang mata. Kayong lahat ba ay mula sa abandonadong lupain? Aking kabutihan. Ganon dapat. Bakit ang daming nagpupunta doon? Napaawang ang labi ng dalaga sa gulat nang makitang daan-daang tao ang nasa harapan niya at hindi napigil ang takpan ng kamay ang bibig. Dumilim ang mukha ni Alejandro at sinabi niya kay Jackie, "Young Master Jackie, halatang katutubo ang babaeng ito dito. May mga kasama man siya dito o wala, para sa kaligtasan ng lahat, patayin na lang natin siya. She's already gravely injured pa rin. Masyadong delikado para sa atin kung pananatilihin natin siyang buhay. Tama na yan. Kailangan natin siyang patayin. Kung hindi, tayo ay nasa matinding panganib." Sumangayon ang isa pang elder mula sa pamilya Cabello. Laking gulat ng dalaga kaya mabilis niyang hinawakan ang kanyang espada at napaatras ng 2 hakbang. "Huwag kang sumobra. Hindi kita na-offend. Hinding-hindi ako makakahinga ng salita sa Alyansa Guard." Alyansa Guard. Napakunot ng noo si Jackie dahil sa sinabi ng dalaga. Natarante siya dahil hindi niya maintindihan ang 9 Army na pinag-usapan ng dalaga kanina, at ngayon ay naroon na itong Alyansang Guard. Halata na ang mga pinag-uusapan ng dalaga ay ang mga puwersa sa espasyong kinaroroonan nila. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, sinabi niya sa dalaga, "Hanggat sasabihin mo sa amin kung ano ang nangyayari sa lugar na ito, hahayaan ka namin." Chapter 1693. Talaga, hindi ka nababalik sa sinabi mo. Tumingin ang dalaga kay Jackie at nagtanong na may pagdududa sa mukha. "Huwag kang mag-alala, nasa iyo ang aking salita." Isang matamis na ngiti ang ginawa ni Jackie sa kanya pinitik ang palad niya at kumuha ng healing pill, ibinato ito sa dalaga. "Nasugatan ka, kaya inumin mo itong healing pill. Ako mismo ang gumawa nito." "Humph, paano kung nagsisinungaling ka sa akin at ito ay ilang makamandag na tableta?" Malamig na bumantong hininga ang dalaga, at baka sa kanyang mga mata ang pagtatanggol. "Hey, ngayong nasugatan ka ng husto, kung gusto kitang patayin, magagawa ko na lang ngayon. Bakit ko naman sasayangin itong tinatawag kong poison pill? Hindi ba kailangan iyon?" Tumawa si Jackie, hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa sa paraan ng pag-iisip ng dalaga. Napakunot ang noo ng dalaga, at saka lamang nilamon ang pill na walang gana. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kabilang ako sa isa sa 9 Army. Sa labas ng kagubatan na ito, mayroong 9 na kuta sa malapit, na siyang 9 na hukbo. Ang mga martial practitioner ng 9 Army na ito ay pupunta sa kagubatan na ito upang maghanap ng mga masiglang damo at mga mapagkukunan para sa pagsasanay at paglilinang kapag sila ay libre. Kaya, noong una, naisip ko na kayo ay mga tao mula sa isa sa 9 na hukbo na ito, ngunit tila, mali ang naisip ko." Tumingin ang dalaga kay Jackie at nagpaliwanag. Biglang naintindihan ni Jackie ang buong sitwasyon. Lumabas na sa labas ng gubat na ito, mayroong 9 na kuta na tinatawag na 9 Army. Napakataas na ng martial status nitong binibini na nauna sa kanya sa murang edad. Iniisip niya kung gaano karaming tao at kung gaano karaming malakas na mandirigma ang nasa mga kuta na ito. Kung gayon, paano ang Alyansang Guard na iyong binanggit ngayon? Ano iyon? Napaisip si Jackie bago muling nagtanong sa dalaga. Nako, ito ay isang grupo lamang ng mga mapagmataas na tao na gustong ipagmalaki ang kanilang sarili. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ng dalaga. Naglakad siya papunta sa Bluestone sa gilid at sinandal ang puwitan niya dito. "Hindi ako sigurado kung ilang taon na ang nakalipas, ang kapirasong lupa na ito at ang abandonadong lupa ay isang malaking lupain. Ngunit, hindi sigurado kung ano ang nangyari, ang enerhiya ng Chi ay paunti-unting bumababa araw-araw. Kung magpapatuloy ang sitwasyong iyon, magiging mas mahirap na makapasok sa sukdulang kaharian ng Diyos, lalo na sa kaharian na tumatagos sa kaluluwa." Pagkatapos anong nangyari? Napabuntong hininga si Jackie at ang iba pa nang marinig ang kwento. Dapat nilang malaman ang tungkol sa nakaraan ng lugar na ito mula sa batang babae, novel drama. Tinitigan ng batang babae si Jackie, pagkatapos ay nagpatuloy, "May isang mahusay na elite fighter na malapit ng mamatay, at bago mamatay ang manlalaban na iyon, nag-crop siya ng maliit na partisyon mula sa malaking lupaing ito, at sa loob ng maliit na partisyon na iyon, ang enerhiya ng Chi ay mas mayaman at mas siksik kaysa sa labas." Huminto sandali ang dalaga at idinagdag, "Oh sige. Oo nga pala, kung mahahanap at makapasok ka sa lugar na ito, ibig sabihin nahanap mo na ang 7 ball ang bato, di ba? Oh, maaari ko ring sabihin sa iyo ang natitira. Ang 7 stone ball na iyon ay patuloy na sumisipsip ng Chi energy, at ang mga sumipsip na Chi energies ay dadaloy sa kagubatan na ito.
Kaya, sa paglipas ng mga taon, puno ang lugar na ito ng chi energy, at tayo, ang mga tao sa lugar na ito, ay maaaring magkaroon ng masaganang chi energy pati na rin ang kasaganaan ng ikatlo at ikaapat na baitang masiglang damo para sa pagsasanay at martial cultivation. Nagulat si Jackie at ang iba pa nang marinig ang katotohanan. Talagang hindi nila inaasahan ang dahilan ng pagiging manipis ng chi energy sa labas ng partition ay dahil ninanakaw ng maliit na partition na ito ang chi energy mula sa labas. At ito ay humantong sa paunti-unting mga tao na kayang linangin at sanayin ang kanilang mga sarili. At saka, kung magpapatuloy ito, walang paraan para maipasa ng mga tao sa labas ang kanilang pamana. Ang mga ekspresyon ng karamihan ay naging hindi magandang tingnan. Kung hindi nila nahanap ang 7 bolang bato at nakahanap ng paraan upang makapasok sa lugar kung saan sila naroroon, wala ni isa sa kanila ang mga tagalabas, ang makakalusot sa Ultimate God Realm. Napangiti ang dalaga nang mapansin niya ang kalungkutan sa mukha ni Jackie at ng iba pa. Buntong hininga. Hindi ito maaaring makatulong. Ang mga tao ay makasarili. Kung hindi, paano matatawag na abandonadong mundo ang mundo mo? Kabanata 1694. Parang ang mga sinaunang dakilang mandirigma na ito mula sa maraming taon na ang nakakaraan ay talagang nilayo na talikuran kami. Pilit nang umiti si Nash, puno ng emosyon ang mukha. Kung hindi dahil sa katotohanang naipasa na ang alamat ng Ultimate God Realm, at ang katotohanan na ang lahat ay naghahanap ng paraan para makapasok sa Ultimate God Realm, natakot si Nash na, sa paglipas ng panahon, wala nang alamat tungkol sa Ultimate God Realm, at wala nang makakapasok sa lugar na ito at makakapasok sa realm na iyon. Buntong hininga. Kaya marami sa inyo ang biglang pumasok sa lugar na ito ng sabay-sabay. Kung malalaman ito ng mga tao ng Alyansa Guard, ito ay magiging isang problema. Masyadong marami sa inyo ang pumunta dito. Nangunot ang noo ng dalaga habang nakatingin sa daan-daang tao sa kanyang harapan. Ang pangit ng mukha niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon, nilingan niya si Jackie at sinabing, bale. Kung hindi lang kayo nagpakita sa oras para iligtas ang buhay ko, hindi na sana ako nag-abalang tulungan kayo. Miss, napagpasyahan mo bang tulungan kami? Agad na nagningning ang mga mata ni Kenneth nang marinig ang sinabi ng dalaga, at maging ang kanyang kilos ay naging magalang at maamo. Daan-daan kayo, mabuti. Tutulungan ko pa rin kayo. Simple lang, sundan mo lang ako sa ating kuta at magsusumamo ako sa ating Panginoon ng kuta na kunin ka. Hindi dapat maging problema iyon. At kapag nakilala mo ang ibang mga tao sa lugar na ito, sabihin mo lang sa kanila na ikaw ay mula sa aming kuta. Tandaan, huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Dapat gumana iyon. May ngiti sa labi ng dalaga. Saglit niyang pinakiramdaman ang kanyang katawan, at sa sumunod na segundo, nagulat siya. Walang nakakatakot na paraan. Ang iyong healing pill ay napakahusay. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon at hindi na masakit ang mga sugat ko. Ito ay talagang kamangha-manghang. Ang aming mga tao dito ay hindi man lang makalikha at makapagpino ng gayong epektibong gamot sa pagpapagaling. Hehe, syempre. Ang alchemist ay ang ating young master Jackie. Natural na kahanga-hanga ang mga pills na nililika at pinipino niya. Humalaklak si Kenneth, saka lumingon sa babaeng nasa harapan niya. Miss, kaya mo ba talagang kumbansihin ang iyong Fortress Master na isama kami? Hindi ka lang nagyayabang, di ba? Huwag mo kaming dayin, pakiusap. At saka, tungkol sa Alliance Guard, sino sila? Ang Alyansa Guard. Sila ang mga taong magkasamang pumasok dito noon, at ang kanilang mga inapo ay bahagi rin ng Alliance Guard. Anyway, they totally hate the idea of outsiders entering this place, so they made Alyansa under the slogan of guarding this holy land. Kapag nakita ka nila, tiyak na papatayin ka nila ng walang pag-aalinlangan. Napamura ang dalaga. May naisip siyang iba at nagpatuloy, teka, may mali. Paano kayo nakapasok dito? Hindi ba dapat pumasok ka sa entrance? At dapat may nagbabantay sa pasukan. Bagamat hindi mataas ang martial status ng mga taong iyon, walang sinuman sa inyo ang makakapatay sa kanila kung walang nakalusot sa Ultimate God Realm. Pinunasan ni Jackie ang tungki ng kanyang ilong bago siya dahan-daang tumalsik, ayon sa sinabi mo, ang Bloodshed Clan ay dapat maging bahagi ng Alliance Guard kung gayon. May 2 disipulungan ng Bloodshed Clan na bumangga sa amin, pero napatay ko na sila. Pero, syempre, hindi ko sila direktang hinarap, tinambangan ko sila. At hindi ko alam kung anong nangyari nang pumasok ako dito. Medyo nalihis ang lugar na pinasukan ko. Mula sa itinalagang pasukan. Ang pasukan ay nasa tuktok ng burol, ngunit pumasok ako sa ilalim ng burol. Ano ba? Pinatay mo ang 2 disipulong iyon. Magkakaroon ka ng malaking problema kapag naisip ito ng Bloodshed Clan. Napabuntong hininga ang dalaga sa katotohanan.
Hindi dapat maging problema iyon. Maraming halimaw na hayop dito at ang ilan sa mga ito ay medyo makapangyarihan. Ang mga katawan ng dalawang disipulong iyon ay dapat na nasa tiyan ng mga halimaw na hayop na iyon. Anyway, kahit nalaman ng Bloodshed Clan na namatay na ang mga disipulo nila, hindi nila malalaman na kami ang may kasalanan, baka isipin nila na ang dalawa ay pinatay ng ilang halimaw na hayop. Tumanggaw si Nash at nagpahayag ng kanyang pananaw. Kabanata 1695. Tama ka. Dapat walang problema. Ang swerte nyo guys. Walang nakahanap sa lugar na ito, kaya walang pumasok dati. Dati ay maraming nagbabantay sa lugar na ito, ngunit sa kalaunan ay patuloy na bumababa ang bilang. Dati ay may malalakas na manlalaban sa daigdig na tumatago sa kaluluwa na nagbabantay sa pasukan. Humajejek ang dalaga bago nagpatuloy, pero, years, after realizing that no one is able to find the entrance, nobody cared about guarding it anymore. Kaya, ang mga ipinadala upang bantayan ang pasukan ay karaniwang mga nasa mababang antas ng paglilinang. Maswerte ka sa ganitong kahulugan, kung hindi, patay ka sa loob ng isang araw pagkatapos na pumasok dito. Tsaka wala namang pakialam, hindi well-maintained ang entrance formation kaya pagpasok mo, hindi sa taas ng burol ang pinasok mo kundi sa ilalim. Ang lokasyon ng pasukan ay na-offset. Nakikita ko, napakaswerte talaga namin noong araw na iyon. Kung noon pa man, ang mga entrance guardian na mga taong may soul penetrating level, agad tayong magiging patay na karne pagkatapos na lumitaw sa tuktok ng burol. Napanganga ang mga tao sa bagong natutunang impormasyon na ibinahagi ng dalaga. Tumibok ang kanilang puso at nanginginig sila sa loob. Kaya oo, ang swerte mo talaga. At ang ilan sa inyo ay mas maswerteng makapasok sa Ultimate God Realm sa maikling panahon pagkatapos na makapasok sa lugar na ito. Napangiti ang dalaga ngunit maya-maya ay naramdaman niyang may kakaiba. Teka, may sira. Kung ikaw ay mula sa labas ng mundo, ikaw ay nasa tuktok ng True God Realm. At walang totoong God Peak level fighter sa inyo guys, tama ba? Gayun din, ang 7 bolang bato na iyon ay sadyang inilagay sa mga mapanganib na lugar upang pigilan ang sinuman sa inyo na mahanap ang mga ito. Ngunit paano ninyo nahanap ang 7 bolang bato? Dahil wala pang malalakas na manlalaban sa inyo. Nakakunot ang noo ng dalaga habang inilalahad ang mga iniisip. Miss, hindi lang kami ang nakapasok sa lugar na ito, sa katunayan, halos 400,000 mula sa labas ng lupain at 100,000 o higit pa mula sa labas ng teritoryo ng dagat ang nakalusot. Natatakot ako na mga 5 hanggang 600,000 tao ang nakapasok sa lugar na ito. Wika ni Jackie, sumili ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Jackie, agad na napabuntong hininga ang dalaga, nagulat talaga siya sa sinabi ni Jackie. Napalunok siya ng laway bago hindi makapaniwalang sinabi, hindi. Nakakaloka. Paraan. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? 5 hanggang 600,000 tao ang nakapasok sa lugar na ito. Oh my goodness, masyado kayong marami, hindi ko kayo matutulungan. Dapat umalis ka na agad dito. Kung hindi, kapag nalaman ito ng Alliance Guard, mamamatay kayong lahat. Hindi pwede. Hindi kami aalis sa lugar na ito. Nahirapan kaming pumunta dito, kahit mamatay kami dito, hindi na kami babalik. Ang mga damo at mapagkukunan ay bihira sa labas, at kung walang mga damong may mataas na uri ng espiritu, paano tayo magpapatuloy sa pagsasanay at pagbutihin? Agad na humakbang ang isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello at Hamarang. Tama siya. Isa pa, napakarami natin dito. Hindi magiging madali para sa kanila na mahuli tayong lahat. Maaari tayong lumipat at kumilos ng magkahiwalay. Tila, walang balak si Alejandro na bumalik sa labas ng mundo. Pinaghirapan nilang makarating dito. Ang paghiling sa kanila na umalis sa lugar na ito ngayon ay mas mahirap kaysa sa pagpatay sa kanilang sarili. Babalik talaga ako sa mundo natin. Naghihintay pa rin si Fernando sa labas para ipagamot ko siya. Pero siguradong hindi ngayon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jackie nang magsalita ito. Sabi mo halos 600,000 tao ang pumasok, nasaan ang iba? Magkahiwalay kayo ng lakad pagkapasok nyo ha. Napakalaki ng kagubatan na ito, at maraming halimaw na halimaw, at magnanakawan kayo sa isa't isa. Kaya, hindi ko alam kung ilan sa inyo ang mananatiling buhay hanggang sa araw na umalis kayo sa lugar na ito. Tinitigan ng dalaga si Jackie at ang iba pa, kinakagat ang kanyang rosy pink na ibabang labi habang nagsasalita. Kabanata 1696. Oo, hindi sigurado kung ano ang ginagawa ng iba. Sigh. Kung makasalubong nila ang mga tao ng Alliance Guard, sila ay malalagay sa malaking problema. Nakakunot ang noo ni Nash habang nagsasalita, mabigat sa puso.
Pagkatapos ng lahat, sina Yul at Lizzie ang kanyang pinakamamahal na anak na babae at pangalawang asawa ay sumunod sa kanya dito. Kung may nangyaring masama sa kanila, tiyak na sobrang sakit ang mararamdaman niya. Hehe, huwag ka na mag-alala dito. Dapat ay ligtas pa rin sila sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Alliance Guard ay hindi palaging pumupunta dito at kakaunti sa kanila ang talagang gumagala dito upang maghanap ng kayamanan. Ito ay dahil ang lugar na ito ay kabilang sa Nine Army. Sa sandaling ito, ngumiti ang babaeng nakasuot ng lila at nagpakilala, at ang Nine Army ay kumikilos sa ilalim ng slogan ng Anti-Alliance Guard. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Anti-Alliance Guard. Patayong bar. Nagulat si Nash at ang iba sa kanyang mga sinabi, pagkatapos ay muling nabuhayan ng loob. Nakaramdam din ng tuwa si Jackie sa sitwasyon. Kaya, ipinahihiwatig mo rin na mayroon pa ring bahagi ng mga tao dito na hindi napupuot sa mga tagalabas na tulad natin. Maingat niyang tanong. Iniangat ng dalaga ang ulo at idinagdag, talaga. Ang mga taong pabor sa konsepto ng anti-alyansa na bantay ay mas gusto ang natural na paraan. Ibig sabihin kapag may nakahanap sa lugar na ito at pumasok, iisipin nila na ito ay kalooban ng Diyos. Kaya, tiyak, wala silang intensyon na pumatay ng mga tagalabas na tulad mo, o hindi bababasa, hindi nila intensyon na habulin ang mga tagalabas. Bukod dito, ang mga taong anti-alliance guard ay pangunahing mula sa Harmonic Clan. Ito ay isang matandang ninuno ng Harmonic Clan na lihim na nagpasa ng martial techniques at mga kasanayan sa paglilinang at mga mapagkukunan sa kanyang mga inapo. At, noong nakaraan, ito ang nagpapasok sa lugar na ito ng ilan sa kanyang mga inapo mula sa labas. Ang batang babae ay huminto ng ilang segundo bago nagpatuloy, dahil din sa bagay na ito, ang pinakamadugong labanan ay naganap sa pagitan ng Alliance Guard at ng mga taong laban sa Alliance Guard. Sa huli, ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkalugi, kaya nakipag-ayos sila at pumirma ng isang kasunduan sa armistice. Siyempre, kahit tapos na ang kasunduan, may mga sigalot at kompetisyon pa rin sa pagitan ng magkabilang panig, lalo na sa pag-scavening ng mga kayamanan sa lugar na ito. Kaya, madalas mag-away ang mga disipulo ng Alliance Guard at Anti-Alliance Guard. Nakikita ko, Miss, dahil kabilang ka sa panig ng Anti-Alliance Guard, iniisip ko kung matutulungan mo kami. Kaloob ng Diyos na makapasok tayo rito. Tumawa ng mahina si Kenneth sa batang babae at magalang na nagtanong, by the way, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Napangiti ng mapait ang dalaga bago sumagot, my name is Ella Levine. Tawagin mo na lang akong Ella. Gayunpaman, ilang linya ang nabuo sa pagitan ng noo ni Ella. Gusto kitang tulungan. Kung ilang daan lang kayo, matutulungan ko kayo at hindi iyon magiging problema. Kung tutuusin, marami tayong tao sa Nine Armies, at hindi mahirap na kulungan ka sa aking angkan. Madaling itago ang ilang daang tao, at hanggat hindi mo ilantad ang iyong sarili, walang makakaalam na nanggaling ka sa labas. Ngunit, ang isyo ngayon ay mayroon kang daan-daang libong tao. Paano ko kayo itatago lahat? Patayong bar. Namayani ang katahimikan sa karamihan. Imposibleng kumuha ng daan-daang libong tao, at kapag nalaman ito ng Alyansa Guard, ilalagay nito ang mga tao ng Nine Army sa malaking problema. Naikuyom ni Jackie ang kanyang mga pangahabang nag-iisip. Miss Ella, magpanggap na lang tayo na hindi tayo nagkita ngayon, hindi mo kami nakita ngayon. Kung handang tanggapin kami ng Nine Army, malugod naming tatanggapin ang imbitasyon, ngunit kung hindi, ayos lang din kami. Magsasanay kami ng husto at pagbutihin ang aming lakas. Ngayon, kahit papaano ay hindi alam ng Alliance Guard ang ating pag-iral, kaya maaari nating subukang pahusayin ang ating husay sa pakikipaglaban hanggat maaari. Tama siya. Malaki ang lugar na ito, at maaari tayong magtago sa ilang liblib na lugar. Hindi magiging madali para sa Alliance Guard na ma-detect tayo at maamoy tayo. Hanggat nagsasanay tayo ng mabuti at mabilis na umunlad, may pag-asa pa tayong mabuhay. At saka, paano nila malalaman kung kami ay tagalabas o mga tao mula sa Nine Army, di ba? Naputol ang pag-iisip ni Alejandro matapos itong isipin. Kabanata 1697. Kung ganoon nga, novel drama. Kumunat ang noo ni Ella. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, sa wakas ay sinabi niya, well, kaya kung magpanggap na hindi ko kayo nakita ngayon. Ang siyam na hukbo ay binubuo ng siyam na kuta at may kakaiba sa atin. Bagamat kabilang tayo sa Anti-Alliance Guard, hindi tayo nagkakaisa. Ang lahat ng mga kuta ay naglalaro ng kanilang sariling laro at may sariling mga pagnanasa. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumasok sa alinman sa mga kuta kung pinahihintulutan ng sitwasyon. Tinitigan ni Ella si Jackie at ang mga token sa bewang nila.
Sa katunayan, napakadaling malaman kung nanggaling ka sa labas ng mundo, halimbawa ang iyong token sa iyong baywang. Dito, maging ang 9 armies o ang Alliance Guard, lahat tayo ay may mga simbolikong token ng clan sa ating sinturon. Gamit ang mga token na ito, matutukoy natin kaagad kung saan nanggaling ang mga ito. Napaawang ang mga sulok ng bibig ng mga tao nang marinig ang sinabi ni Ella. Kung totoo ang sinabi niya, talagang magulo ito para kay Jackie at sa grupo. Delikado para sa kanila ang maglibot sa lugar. Tama, Miss Ella. Sa bahaging ito ng lupa, Bloodshed Clan at ang mga tao ng Alliance Guard halimbawa, hanggang saan kaya ang mga malalakas na iyon sa kanilang martial level? Napahinto si Jackie saglit at nagtanong kay Ella. Tumaas ang sulok ng bibig ni Ella sa narinig. Ang pinakamataas na martial level sa kanila ay ang ika-9 na baitang soul penetrating level. Hindi na sila makakarating pa dahil may kulang sa enerhiya ng chi dito, at walang nakakaalam kung ano ang kulang. Sagot niya. Sige, salamat, Miss Ella, sa napakaraming sinabi sa amin. Kung hindi, talagang malito tayo, at mapapatay pa tayo ng hindi alam kung bakit. Napangiti si Jackie bago niya i-arko ang kamay at binigyan siya ng fist to palm salute. Well, Miss Ella, sana tuparin mo ang pangako mo at huwag mong sabihin sa amo mo ang tungkol sa amin. Sa ganitong paraan, mas mabibili natin ang ating sarili ng ilang oras. Tumanggo si Ella. Kaya ko yan. Ngunit, ang ibang mga tao ng 9 Army ay papasok dito upang maghanap paminsan-minsan ng mga masiglang mapagkukunan, at hindi mo may tatago ang daan-daang libong tao. Oo, alam ko naman. Tignan natin. Patayong bar. Umusad ang kawalan ng kakayahan sa puso ni Jackie ngunit wala siyang magawa kundi ang itaas ang kanyang martial level. Naunawaan niya ang kahalagahan ng pagsasanay at pagpapabuti ng kanyang husay sa pakikipaglaban. Maraming tao sa kanyang panig ang nakapasok sa Ultimate God Realm, ngunit para mabuhay, kailangan pa rin niyang itaas ang kanyang martial level sa isang mas mataas na level, kung hindi, kung ang kaaway ay nagpadala ng ilang random na ika-7 baitang o ika-8 baitang Ultimate God level na manlalaban upang habulin sila, siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi magagawang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa makatuwid, kung ito ay para sa kapakanan ng pagtatanggal sa Alliance Guard o pag-aalis ng sumpa kay Selena, natanto ni Jackie ang kahalagahan ng agarang pagpapabuti ng kanyang martial level. Okay. Tumingin si Ella kay Jackie at binalikan ang isang fist to palm salute bago lumipad sa langit. Aalis ako kung gayon. Kabanata 1698. Pagtingin sa figure ni Ella habang lumilipad siya, napakunot ang noo ni Alejandro, at daan-daang emosyon ng bumalot sa kanyang puso. Isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello, sa oras na ito, ang humakbang at bumulong kay Jackie, Young Master Jackie, papakawalan mo ba talaga siya? Ganun lang. Paano kung bumalik siya sa kanyang lugar at sabihin sa iba ang tungkol sa nangyari dito? Para sa ating kaligtasan, iminumungkahi kung patayin siya ngayon. Siya ay nasugatan at hindi gaanong katugma sa iyo. Gayunpaman, ang panukala ng matanda ay sinalubong ng malamig at masamang titig ni Jackie. Since when we are a fan of going back on our word? Nangako kaming ililibre siya. Tumigil sa pagsasalita si Jackie at gumapang ang isang tuyong ngiti sa kanyang mukha. At saka, binigyan niya kami ng napakaraming kapakipakinabang na impormasyon. Impormasyon na maaaring magligtas ng ating buhay. Kung hindi niya sinabi sa amin ang lahat ng iyon, kami ay lumabas ng walang ingat at pumasok sa teritoryo ng Alyansa Guard. At kapag pumasok tayo sa kanilang teritoryo, sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng pagkakataong mabuhay? Tama si Jackie. Sinabi sa amin ni Ella ang maraming kapakipakinabang na impormasyon. Iniangat ni Alejandro ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. At saka, kahit hindi niya sabihin sa amin, the hundreds of thousands of people will soon na ma-discover ng mga tao dito. Ito ay isang bagay na mangyayari maaga o huli. Talagang tama si Jackie tungkol sa pagpapabuti ng ating marital art status. Ang tanging magagawa natin ngayon ay magsikap na itaas ang ating martial level. Para naman sa ating kaligtasan, pansamantala tayong ligtas. Sinabi ni Ella na malapit na tayo sa 9 Army at hindi tayo papatayin ng mga tao ng 9 Army, kahit papaano. Sige, patuloy tayong maghanap ng mga masiglang damo. Ngunit kailangan din nating mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng 9 Army ay hindi nagkakaisa. Tumanggo si Jackie at inakay ang lahat na magpatuloy sa paglipad pasulong, na naghahanap ng masiglang damo. Sa totoo lang, may napakaraming 2nd grade at 3rd grade spirited grass sa gubat na ito, ngunit bihira ang 4th grade spirited grass. Si Jackie at ang grupo ay gumala at nag-scavenge sa kagubatan sa buong araw ngunit wala silang makitang anumang pang-apat na baitang masiglang damo. Sa kabutihang palad, nakakolekta sila ng maraming 3rd grade spirited grasses.
Isang bagay na talagang dapat banggitin ay nasa wakas ay nakilala na ni Jackie at ng grupo sina Yul, Lizzie, at ilang iba pang kabataan ng pamilyang White noong hapong iyon. Agad na lumiwanag ang kanilang espiritu nang makita ang isa't isa. Sina Yul, Lizzie, at ang mga kabataan, na ang antas ng militar ay hindi mataas, ay nabubuhay sa takot nitong mga nakaraang araw, sa takot na baka makasalubong nila ang isang halimaw na tunay na antas ng Diyos. Sa gabi, natural na nagpatuloy si Jackie sa paggawa at pagpino ng ilang third grade elementary level na table task. Sa mismong gabing ito, ang rate ng tagumpay ni Jackie sa pagpino ng mga third grade na table task ay bumuti ng husto, kasama na rito ang bilis ng pagpino. Nipino niya ang 6 na set ng mga table task at 3 set ng mga ito ang matagumpay na nalikha. Kaya, umani siya ng 3 set ng third grade elementary level na pills. Matapos makita ang kahangahangang talento ng alchemy na ito ni Jackie, bagamat mabigat ang pakiramdam ng karamihan sa kanilang mga puso, nagsimula silang makakita muli ng liwanag sa dulo ng tunnel. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist sa ikatlong baitang ay bihira at mahirap matagpuan. Mayroon kaming 6 na manlalaban ng first grade ultimate god level at 6 na third grade na table task. Kumuha tayo ng isa para sa bawat isa sa atin. At sa tingin ko ang mga table task ay makakatulong sa atin na itaas ang ating martial level ng hindi bababa sa 2 grado. Nakangiting ibinahagi ni Jackie ang mga pills kina Nash, Kenneth, Titus, at Alejandro. Ang bawat isa sa kanila ay nakakuha ng kanilang sarili ng isang tableta. Hey! Ibibigay mo sa amin ng ganon-ganon lang. Hindi ko kailangang ipagpalit ito ng kahit ano. Ako, hindi ko pa nakukuha ang mga kinakailangang materyales para sa tabletang ito. Hinawakan ni Kenneth ang mahalagang tableta sa kanyang palad, nanginginig ang kamay. Halos hindi niya mapigilan ang excitement niya ngayon. Hindi ako makakagamit ng 6 na tableta mag-isa sa ngayon. Nakikita ko na napatitag namin ang aming first grade ultimate god realm. Bukas. Gawin natin bukas. Patuloy kaming maghahanap ng mas masiglang damo sa araw, at sa gabi, makakakita kami ng liblib na kuweba na mapagtataguan naming 6. Subukan nating makapasok sa pangatlong baitang ultimate realm. Mahirap masira sa iba at mas mataas na larangan, ngunit dapat na mas madaling gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa ibang grado sa loob ng kaharian. Kabanata 1699. Matapos pag-isipan ito ni Jackie, sinabi niya sa lahat, kung tutuusin, kung lahat tayo ay makapasok sa pangatlong baitang ultimate god realm, ang ating kakayahang protektahan ang ating sarili sa kagubatan na ito ay tataas ng husto. Haha, saka hindi na ako magtitimpi. Humagalpak ng tawa si Alejandro. Bigla niyang nadama na ito ang tamang pagpipilian na magtatag ng magandang relasyon sa pamilyang White, isang napakahusay na pagpipilian. Kung hindi, paano siya nakapasok sa lupaing ito ng ganoon kadali at makapasok sa pinakahuling kaharian ng Diyos sa lalong madaling panahon? Puno ng paghanga ang puso ni Lancelot. Sa huling pagkakataon, nabigo siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa first grade ultimate god realm. Malamang kailangan niyang maghintay ng ilang araw pa bago niya subukan sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, bagamat ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay mula sa rurok ng True God Realm hanggang sa First Grade Ultimate God Realm ay mukhang isang hakbang lang, ito ay talagang isang malaking tagumpay. Isang hakbang pa lang ay parang tumatawid na sa bangin. Ang lakas sa pakikipaglaban ng First Grade Ultimate God Realm at ang rurok ng True God Realm ay dalawang magkaibang bagay. Kinaumagahan, masayang hinanap ng lahat ang masiglang damo. Gayunpaman, hindi nila akalain na sa daan, talagang makakatagpo sila ng mga disipulo mula sa Pavilion of Soaring na nakikipaglaban sa Pavilion of Skies para sa masiglang damo. Young Master Jackie, iligtas mo kami. Dahil masyadong kakaunti ang bilang ng mga disipulo ng Pavilion of Soaring, napapaligiran sila ng isang grupo na ilang beses ang bilang nila. Marami na sa kanila ang namatay, at kahit na naghahanda silang isuko ang kanilang masiglang damo, walang intensyon ang kaaway na palayain sila. Tama, Young Master Jackie. Ibibigay namin sa iyo ang masiglang damo basta't iligtas mo ang aming buhay. Ang mga disipulo ng Pavilion of Soaring ay lahat ay may takot na mga ekspresyon. Matagal nang gustong patayin ni Jackie ang mga tao sa Pavilion of Skies. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon na nasa harapan niya? Bukod pa rito, kung kaya niyang pumatay ng mahigit 200 tao mula sa Pavilion of Skies, makakakuha siya ng maraming kayamanan. Kung tutuusin, halos 10 araw na ang mga taong ito sa lugar. Malamang na magkakaroon sila ng maraming second grade at third grade spirited na damo sa kanila. Young Master Jackie, hindi kailanman nakikialam ang ating pavilion sa iyong mga gawain. Ito ay isang bagay sa pagitan namin at ng Pavilion of Soaring. Umaasa kami na hindi ka makikialam dito. Kung hindi, magiging kalaban ka ng Pavilion of Skies.
Ang mga tao mula sa Pavilion of Skies ay natural na nabigla sa biglang pagsulpot ni Jackie at ng iba pa. Ang isa sa mga lalaki, na nasa intermediate stage ng True God Realm, ay agad na nagsabi kay Jackie. Haha, hindi pa kami naging kaalyado ng Pavilion of Skies. Natawa si Jackie pagkarinig niya nito. Naisip mo ba talaga na ikaw, ang apat na sinaunang angkan, ay kasing lakas at kasing lakas ng dati, na naglalagay ng takot sa amin kapag nabanggit ang iyong mga pangalan? Gumising ka na. Ang pangalan, Pavilion of Skies ay walang silbi ngayon. Ang mga tao ng Pavilion of Soaring ay tuwang-tuwa nang marinig nila ito. Masasabi nilang kikilos si Jackie. Young Master Jackie, mula nang umunlad ang ating cultivation level, gusto na nating subukan ang ating mga kakayahan noon pa man. Sina Kenneth, Titus, at iba pa ay lahat ng mga kamao sa kanilang mga palad, sabik na subukan ang kanilang lakas. Kabanata 1700. Haha, alam kong lahat kayo ay nangangati makipag-away. Sige at lumaban ka kung gusto mo. Manunood na lang ako. Hindi alam ni Jackie kung matatawa o maiiyak. Walang magawa siyang nagkibit balikat at sumagot sa kanila. Sisingilan. Sina Kenneth, Titus, at ang iba pa ay sabik na ipakita ang kanilang kakayahan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jackie, lahat sila ay bumaril na parang stampede, na pinatay ang lahat ng nakita nila sa harapan nila. Natural, alerto din sina Titus, Alejandro, at iba pa. Lahat sila ay mabilis na lumipad palabas, natatakot na sila ay bahagyang mas mabagal kaysa sa iba. Hindi pwede. Katayuan ng tunay na Diyos. Diyos ko, napakarami nila. Ang mga tao mula sa Pavilion of Skies ay tuluyang nawala ng pag-asa nang makita nila ito. Diyos ko, masyado silang malakas. Ilang araw na lang ang lumipas at mayroon ng mga tao na biglang pumasok sa Ultimate God Realm. Nagulat ang mga disipulo ng Pavilion of Soaring. Ang mahinang gininto ang kinang ng Chi ay pumuno sa kanila ng paghanga. Bang bang bang. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga ingay ng labanan at mas mabilis pang natapos. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga disipulo ng Pavilion of Skies ay nauwi sa mga bangkay na nagkalat sa sahig. Bakit lahat kayo nagmamadaling lumabas? We've just warm up and everyone's dead already. Tumingin si Kenneth kay Titus at sa iba pa, nagsasalita ng ilang walang magawang salita. Halatang hindi siya nasisiyahan. Nanggati na rin ang mga kamay namin. Sa tingin mo ikaw lang. Pinandilatan ni Titus si Kenneth at galit na sumagot. Lagok. Ang mga disipulo mula sa Pavilion of Soaring na humingi ng tulong kay Jackie ay lumapit sa kanya at nagsabing, salamat sa lahat ng tumulong sa amin. Ay ibibigay namin ang lahat ng aming masiglang damo sa iyo. Tiningnan ni Jackie ang lahat bago sumagot, hindi masyadong mataas ang iyong cultivation level. Magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na panatilihin ang ilang masiglang damo para sa iyong sarili. Paano ito? Ilabas mo ang lahat ng iyong masiglang damo at titingnan ko kung mayroon bang angkop para gumawa ako ng mga table tasks. Pipili ako ng ilan kung mayroon, at itago ang iba para sa iyong sarili. Dito, may ibang naisip si Jackie at sinabi niya sa people of the Pavilion of Soaring, ang sitwasyon dito ay talagang komplikado. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa ilang sandali. Kung nakikita mo ang iyong sect master o ibang tao, sabihin sa kanila ang lahat ng ito. Kung hindi, natatakot ako na hindi ko alam kung patay ka na. Salamat, Young Master Jackie. Salamat po. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyong kabaitan. Ang mga disipulo mula sa Pavilion of Soaring ay lubos na nagpapasalamat. Kinuha nila ang kanilang masiglang damo at iniwan ito sa himpapawid, pinayagan si Jackie na pumili. Matapos pag-aralan ni Jackie ang masiglang damo ng ilang sandali, kaagad siyang pumili ng ilang materyales na magagamit niya sa paggawa ng mga table tasks. Noon lamang siya sumenyas na panatilihin nila ang masiglang damo. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa Alliance Guard at Anti-Alliance Guard. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na maaari na silang umalis. Samantala, ang iba pang mga tao mula sa pamilyang puti ay nakakuha ng martial rings mula sa mga disipulo ng Pavilion of Skies na napatay, kinuha ang kanilang mga samsam sa digmaan. Mayroong kaunting kayamanan sa mga taong ito mula sa Pavilion of Skies, hehe. Pumili ka, Young Master Jackie. Hahatiin natin ang natitira sa ating sarili. Nagsalita si Titus at ang iba pa habang tumatawa. Alam ng lahat na sa pamamagitan lamang ng pag-inom ni Jackie ng ilang masiglang damo, makakagawa siya ng mga alchemy na table tasks. Pagkatapos ay magagamit ang masiglang damo sa kanilang pinakamalaking potensyal. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.